Dito sa Kalawan, Laguna, matatagpuan ang isang ektaryang rambutan farm ni Mang Jimmy. Espesyal daw ang mahigit 80 puno ng rambutan dito dahil siya mismo ang nakadiskubre ng variety nito. Kasi itong variety yung yan nakaregister sa pangalan ko, Guyena Rambutan 5. At yan ang pinakamasarap, pinakamatamis na rambutan. Taong 1994 nang madiskubre niya ang Guyena Rambutan 5 o GR5. Resulta raw ito ng grafting o ang pagsasama ng magkaibang variety ng rambutan. Kaya naman mas mapupula at mas marami kung mamunga ang rambutan ni Mang Jimmy. Mas madali rin daw kainin ng laman dahil tuklapin ito. Yung sup-supin, yung laman o kaya flesh o pulp, dikit sa buto. Hindi mo yung laman, hindi mo maalis sa buto. O, yan ang pagkakaiba. Samantala yung sabing tuklapin, pag binuksan mo pa lang, madaling makuha mo yung buto. Dahil maganda ang kalidad ng mga rambutan ni Mang Jimmy, nakaisip siya ng paraan para magkaroon ng karagdagang kita. Ang gawin itong alak. Sa tulong ng University of the Philippines Los Baños Food Science and Technology Department, natutunan ni Mang Jimmy ang tamang proseso sa paggawa ng alak mula sa prutas ng rambutan. Mas mainam daw piliin yung hinog na bunga para sa paggawa ng rambutan wine. Sa aking eksperyensya, lalo ang prutas matamis, lalong masarap ang alak. Dudurugin ang laman sa pamamagitan ng blender. Saka lalagyan ng asukal at hahaluin. Para masiguro na sakto ang tamis ng gagawing rambutan wine, kailangan itong sukatin gamit ang refractometer. Nilalagyan ang mixture ng yeast para mag-ferment at maging alak. Habang tumatagal, lumilinaw din ang solusyon. Nag-iiba rin daw ang kulay nito. Aging ang tawag sa prosesong ito. Pag after na ng 6 months or more, declare na yon, pwedeng i-bottle mo na yan. Ang lasa at itsura ng rambutan wine, may ikukumpara raw sa white wine. Hindi na raw bago ang paggawa ng alak sa ating bansa. Bago pa man dumating ang mga Kastila, gumagawa na ng alak ang ating mga ninuno. Sa Cordillera, kilala ang tapoy o rice wine. Sa Ilocos naman ay basi na mula sa tubo ang sikat. Sa Quezon at karatig probinsya nito, tuba at lambanog ang bida. Taong 1971 pa na uso sa Pilipinas ang paggamit ng prutas sa paggawa ng alak. Pag sinabi natin imported wines, they are made solely from grapes. And grapes here in the Philippines is very limited in supply and expensive. So we have to resort to our local fruits. Sa ngayon, may 13 prutas na ang nagagawang alak. Itong ating local fruits, very unique eh. Yung uniqueness niya ng lasa niya, very sweet. And then at the same time, meron ding acid, inherent, yung natural acids. Isa si Elbert Pigtain sa kumita dahil sa tropical fruit wines. 4 na taon na siyang nag-e-export ng fruit wines sa bansang Singapore, Italy, France, Japan at Amerika. Right after we launched the product, export kami agad. Yeah, dahil siguro the world was hungry for new wines, new products, new flavor, new taste, precisely. So, and then the packaging was unique, kaya nakalabas kami agad. Mabenta raw ang Bignay o Philippine Wild Berry, Duhat, Mangga at Guyabano wine sa mga dayuhan. Ayon pa kay Elbert, pinagtuunan nila ng pansin maging ang packaging para raw mag-click ito sa mga bibili. Medyo kakaiba nga yung disenyo ng ceramic bottle na
na nakita natin. Ito ba nakaka-affect ng wine itself? Mas maganda nga yung ceramic bottle because not being transparent. So, kasi wine is sensitive to light. So, mas nape-preserve mo yung color, yung aroma, and yung freshness of the wine. Siyempre, titikman ko ang sipa ng mga wines na ito. Simulan natin sa fruit wine na gawa sa mangga. Refreshing siya, para siyang juice. Maganda siyang kasama ng napakasarap na seafood. Buwan natin yung Duhat wine. Nalalasahan ko yung tama. Medyo malakas yung sipa niya sa dulo. May konting bitter na aftertaste siya, pero matamis pa rin. Isa sa mga best sellers nila, yung wine na gawa sa Bignay. Malapit yung lasa ng Bignay wine sa red wine na kilalang-kilala natin. Cheers! Walang singtamis na biyaya ang mga prutas sa Pilipinas. Patunay daw ito sa yamang hawak ng ating bansa. Kung patuloy natin itong pasasaganahin, tiyak ding tuloy-tuloy ang grasyang papasok sa ating mga buhay.